Sa huli, ang Pilipinas ay isang bansang kailangang umasa sa pagluwas ng produkto. Ang aming bansa ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang mga kondisyon na nais ng aming co-development partner. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas, ang Pilipinas ay isang bansa na kailangang makinig sa mga kahilingan ng iba para lang makabenta ng armas. Kung humingi sila ng technology transfer, kailangan naming ibigay. Kung gusto nila ng lokal na produksyon, kailangan naming magparaya. Isa na rito ang Indonesia. Sa katunayan, hiniling nila ang isang napakababang halaga para sa kanilang kontribusyon at umasa ng espesyal na trato. At kahit na natuloy ang kontrata, sa huli ay lumipat sila sa Tsina. Ngunit hindi nila alam. Hindi nila inasahan na ang buong gitnang silangan, pati na ang Russia at Europa, ay maglalagak ng kanilang pag-asa sa Pilipinas. Ang Indonesia, na nabigong makuha ang kontrata para sa AG-24 fighter jet, ay patuloy na nagmakaawa, ngunit tanging Saudi Arabia, UAE at Malaysia lamang ang may kasalukuyang kasunduan. Talagang hindi pa rin kilala ng Indonesia ang Pilipinas. Ang pinakamahalaga sa Pilipinas ay isang bagay na nakakagulat na simple. Ano nga ba ang pinangalagaan ng mga bansa sa gitnang silangan? At bakit may mga bagay na hindi mabibili kahit gaano karaming pera ang iyong gastusin? Ang sikreto sa kung ano ang pinakninanais ng Republika ng Pilipinas, ihahayag na ngayon. Bago magsimula ang kwento, mangyaring suportahan ang produksyon sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mag-iwan ng komento sa ibaba na mabuhay ang Pilipinas. Walang espesyal na trato dahil lang sa isa kayong co-development partner. Mas uunahin namin ang mga bansang marunong tumupad sa usapan. Nang bumagsak ang mga salitang iyon sa negotiation hall sa Maynila, sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon kong karera bilang isang diplomatiko, nawalan ako ng sasabihin sa negotiation table. Ako si Arman Wijaya, isang senior diplomatic strategist sa Bureau of Defense Industry Strategic Cooperation sa ilalim ng Ministry of Foreign Affairs ng Indonesia. Mula sa gusali ng Ministry of Defense sa Paris, France, hanggang sa headquarters ng Defense Cooperation sa Ankara, Turkey, at sa hindi mabilang na mga negotiation table malapit sa Washington, D.C. Personal kong pinamunuan ang mga eksena ng pagpirma ng kontrata. Natutunan ko sa aking karanasan na ang negosasyon ay isang labanan kung sino ang mas kayang magtiis. Alam ko na kapag mas kaunti ang gusto ko kaysa sa gusto ng kabilang panig, at kapag mas mahaba ang kaya kong paghihintay kaysa sa kanila, ang kapangyarihan sa negosasyon ay napupunta sa akin. At hanggang sa puntong iyon, sinusuri ko ang bansang Pilipinas gamit ang lohikang iyon. Ilang araw bago lumipad patungong Maynila, ang kapaligiran sa loob ng Ministry of Foreign Affairs sa Jakarta ay hindi lang sabik kundi puno ng kumpiyansa. Ang usapan na ang kontrata para sa AG-20 ay nasa pinal na yugto na ay maririnig kahit saan sa mga pasilyo, sa mga meeting room, sa mga pananghalian. Ang ilang opisyal ay gumagawa na ng draft para sa press release. At nagtatalo pa ang PR team at ang working level staff sa paggamit ng pariralang unang banyagang bansang bumili. Hindi ko pinigilan ang ganitong kapaligiran. Sa totoo lang, ako man ay bahagi ng optimismo na iyon. Ang Pilipinas ay desperado para sa kanilang unang international export success para sa AG-24 at ang Indonesia ay nasa isang magandang posisyon bilang isang co-development partner. Bagamat may issue sa mga hindi nabayarang kontribusyon, itinuring ko itong isang bagay na madaling ayusin sa negotiation table. May kumpiyansa ako na makukuha namin ang lahat ng gusto naming technology transfer, lokal na produksyon at suportang pinansyal. Ngunit sa unang araw ng pagdating ko sa Maynila, may naramdaman akong kakaiba. Sa mga nakaraang pagbisita ko, ipinakita ng panig ng Pilipinas ang isang saloobin na pinahahalagahan ang mismong pagkikita at kitang-kita ang kanilang pagsisikap na pag-aanin ang kapaligiran. Ngunit ngayon, iba na. Ang pagtrato ay sapat, ngunit iba ang pakiramdam. Noong una, inakala kong dahil lang ito sa pagod. Ngunit sa sandaling pumasok ako sa negotiation hall kinabukasan, agad kong napagtanto na hindi ito simpleng pagod. Ang working level team ng Pilipinas ay maayos na nakaupo sa kabilang panig ng mesa, binabasa ang mga dokumento. Nang magbatian kami, walang bakas ng desperasyon o pananabik sa kanilang mga mata. Bagamat may ngiti ng pagtanggap, wala sa kanilang kilos ang nagsasabing, hindi namin kaya kung wala kayo. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga. Tila tahimik nila kaming sinusuri.
Nang magsimula ang negosasyon at binuksan ng aming panig ang issue ng saklaw ng technology transfer, ang punong negosyador ng Pilipinas ay nagsalita ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang saklaw ng paglipat ng mga pangunahing teknolohiya ay hindi maaaring baguhin mula sa naunang napagkasunduan. Ang pinakabeteranong miyembro ng aming delegasyon ay nagtanong sa mahinahong boses. Bilang isang co-development partner, wala ba kaming anumang espesyal na konsiderasyon? Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon sa negotiation table, naramdaman ko ang pag-usbong ng kaba. Walang espesyal na trato dahil lang sa isa kayong co-development partner. Mas uunahin namin ang mga bansang marunong tumupad sa usapan. Pagkatapos sabihin iyon ng kinatawan ng Pilipinas, natural niyang ibinaling ang kanyang tingin sa mga dokumento. Hindi na niya sinubukang makipagtitigan. Tumahimik ang meeting room. Tinanggap ng aming delegasyon ang katahimikang iyon sa kani-kanilang paraan. May uminom ng tubig para itago ang pagkabigla, habang ang iba ay nagpanggap na nagbabasa ng mga dokumento. Ako ay walang ginawa. Hinayaan ko lang na manatili sa hangin ang mga salitang iyon. Ang pananghalian ay mas naging alanganin. Ang panig ng Pilipinas ay nanatiling magalang, ngunit ang pagsisikap na pag-aanin ang kapaligiran ay nagmula lamang sa aming panig. Hindi kailanman nagbukas ng bagong paksa o magaan na usapan ang mga Pilipino. Nagsimulang magkaroon ng lamat sa loob ng aming delegasyon. Isang opisyal mula sa Ministry of Foreign Affairs ang umupo sa tabi ko at bumulong. May itinatago yata ang Pilipinas. Ibang-iba ang kilos nila ngayon. Isang kinatawan mula sa Defense Cooperation Agency ang sumalungat. Estratehiya lang iyan na maging matigas sa simula ng negosasyon. Sa huli, papayag din sila sa mga gusto natin. Hindi ba't sila ang nangangailangan ng unang export success? Hindi ako nagsalita sa pagitan ng dalawang opinyon. Dahil ang dalawang boses na iyon ay sabay na umaalingaw-ngaw sa loob ko. Nang ipagpatuloy ang negosasyon sa hapon, muli naming binuksan ang pagpapalawak ng lokal na produksyon. Ang tugon ng panig ng Pilipinas ay kapareho ng sa umaga. Ang pagbuo ng mga pangunahing bahagi ng sasakyang panghimpapawid ay dapat gawin sa Pilipinas. Ang lokal na produksyon ay maaari lamang talakayin sa loob ng isang limitadong saklaw. Nang mapag-usapan ang suportang pinansyal, binanggit muna nila ang collateral at mga kondisyon. Nang dumating sa isyu ng paunang bayad, mas naging matigas sila. Kailangang maideposito muna ang paunang bayad sa kontrata. Kahit saang direksyon namin subukang diinan, bumabalik ang panig ng Pilipinas sa iisang prinsipyo. Sa aking 30 taong karanasan sa negosasyon, malinaw kong nakita, hindi ito isang estratehikong panggigipit. Sila ay tunay na may kumpiyansa. Habang nagpapatuloy ang pagkapatas sa hapon, isang mataas na opisyal ng Pilipinas ang tahimik na nagsalita. Hindi lamang ang Indonesia ang may gusto sa AG, 24 sa ngayon. Mayroon din ang Malaysia, at may mga tawag na rin kaming natatanggap mula sa gitnang silangan. Mas uunahin namin ang mga bansang marunong tumupad sa usapan. Ang mga salitang iyon ay hindi pananakot o pagyayabang. Ito ay isang simpleng paglalahad ng katotohanan at iyon ang mas nakakatakot. Pagkatapos ng negosasyon, nagpulong ang aming delegasyon. Itinaas ng opisyal ng Ministry of Foreign Affairs ang kanyang boses. Biglang nagbago ang ugali ng Pilipinas. Tayo ang co-development partner. Hindi katanggap-tanggap ang ganitong trato. Ang kinatawan mula sa Defense Cooperation Agency ay tahimik na ngayon. Ang problema ay masyado nating pinatagal ang pagbabayad ng ating kontribusyon. Totoong tayo ang unang hindi tumupad sa usapan. Nang sabihin iyon, sa unang pagkakataon, bumagsak ang tunay na katahimikan sa meeting room. Walang tumutol, walang makatutol. Dagdag pa rito isang bulong na nagmula sa kung saan sa loob ng aming hanay ang lalong nagpabigat sa hangin. May usap-usapan na baka mauna pang pumirma ng kontrata ang Malaysia. Walang nagdagdag ng kahit ano pa pagkatapos ng mga salitang iyon. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking hotel at tumayo sa bintana na may mabibigat na paa. Ang tanawin ng gabi sa Maynila ay nakalatag sa aking harapan. Ang mga siksikang gusali, ang walang tigil na ilaw ng mga sasakyan sa kalsada, ang mukha ng isang lungsod na hindi nawawalan ng liwanag kahit sa dilim. Binuksan ko ang TV at paulit-ulit na ipinapalabas ang video ng rollout ceremony ng unang production unit ng AG-24. Ang mga mukha ng mga opisyal ng Pilipinas na masayang nakangiti sa harap ng sasakyang panghimpapawid ay pumuno sa screen. Matagal kong tinitigan ang mga mukhang iyon. Hindi ko kailanman seryosong inisip kung gaano katagal
at kung ano ang kanilang tiniis para mabuo ang eroplanong iyon. At sa unang pagkakataon pumasok sa isip ko ang isang tanong, posible kayang minaliit natin ang Pilipinas? Habang ibinababa ko ang remote control at muling tumingin sa labas ng bintana, isang pangalan ang pumasok sa aking isipan, ang UAE. Anong klaseng relasyon ang nabuo ng Pilipinas sa bansang iyon para maging ganito sila katatag? Nang gabing iyon, hindi ako halos nakatulog. Kinabukasan ng umaga, iniwan ko ang aking opisyal na schedule at nagpasya akong kumilos ng mag-isa. May isang bagay akong natutunan sa 30 taon kong pagiging diplomatiko. Ang mga totoong kwento na hindi mo maririnig sa loob ng meeting room ay laging naririnig sa labas nito. Nakipagkita ako ng hiwalay sa isang matagal ko nang kakilala sa industriya ng depensa ng Pilipinas at sa 2 defense journalist. Noong una, inakala kong ito ay isang simpleng pagpupulong lamang para alamin ang sitwasyon. Ngunit ang mga kwentong narinig ko sa araw na iyon ay hindi ko inaasahan. Ang kinatawan ng industriya ng depensa ng Pilipinas na nakilala ko sa umaga ay umupo, humigop ng kape at tahimik na nagtanong, "Kamusta po ang negosasyon kahapon?" Direkta akong nagtanong, "Hindi ba natatakot ang Pilipinas na mabigo ang kontrata sa Indonesia?" Tumigil siya sandali bago sumagot ng mahinahon. "Sa totoo lang po, sa aming industriya ngayon, mas marami kaming naririnig na usapan tungkol sa gitnang silangan kaysa sa Indonesia. Sa ngayon, ang mas malaking problema namin ay kung paano aayusin ang production schedule dahil sa dami ng mga nagtatanong." Noong una, itinuring kong isang estratehikong pahayag ang mga salitang iyon, isang kalkuladong salita para guluhin ang isip ng kabilang panig sa negosasyon. Ngunit habang isa-isa niyang ipinapakita ang mga datos, nagsimulang magbago ang aking isip. Ang hiling ng UAE para sa pagpapalakas ng kanilang air defense system, ang plano ng Saudi Arabia para sa modernisasyon ng kanilang depensa, ang usapan tungkol sa karagdagang pagbili ng Malaysia, ang demand para sa Pilipinas ay hindi limitado sa AG-24 lamang. Habang binubuklat ko ang mga pahina, bumabagal ang aking mga kamay. Hindi tinitingnan ng UAE ang Pilipinas bilang isang simpleng nagbebenta ng armas. Tinitingnan nila ang Pilipinas bilang isang partner na mapagkakatiwalaan nila sa seguridad ng kanilang bansa. Habang naririnig ko iyon, sa unang pagkakataon ay seryoso kong sinuri ang relasyon ng UAE at Pilipinas. Nang magtala ng mataas na accuracy rate ang mga air defense system na gawa sa Pilipinas sa mga tunay na labanan sa gitnang silangan, biglang nagbago ang pananaw ng UAE. Mabilis na nagpadala ang Pilipinas ng mga missile at karagdagang baterya bilang tugon sa agarang hiling ng UAE at bilang ganti, binigyan ng UAE ng prioridad ang Pilipinas sa supply ng langis. Hindi ito isang simpleng transaksyon ng pera. Ito ay isang antas ng tiwala kung saan kaya nilang mag-abot ng kamay sa isa't isa sa oras ng krisis. Habang naririnig ko ang kwentong iyon, naramdaman ko ang isang hindi komportableng pakiramdam. Ang Indonesia ay isang bansang kasama ng Pilipinas sa co-development sa loob ng maraming taon. Ngunit ang bansang nakabuo ng malalim na tiwala sa Pilipinas ay ang UAE pala. Nang medyo humaba na ang usapan, direkta akong nagtanong, "Pero hindi ba't co-development partner ang Indonesia?" Sandaling tumahimik ang kinatawan ng Pilipinas. At malamig at maikli siyang sumagot, "Kung co-development partner ka, dapat tumupad ka rin sa usapan. Kung hindi ka nagbabayad ng iyong kontribusyon at gusto mo lang ng teknolohiya, hindi ka partner." Sa sandaling iyon, naramdaman kong nanigas ang aking mukha. Gusto kong magdahilan, ngunit hindi ko magawa. Walang mali sa sinabi niya. Matagal na naming hindi nababayaran ang aming kontribusyon. Humingi kami ng technology transfer, lokal na produksyon, at suportang pinansyal. Samantala, ang mga obligasyon na dapat naming tuparin ay aming ipinagpaliban ng paulit-ulit. Ang maikling pangungusap na iyon ay dumurog sa aking pride bilang isang diplomatiko na may 30 taong karanasan. Sa hapon, nakipagkita ako ng hiwalay sa isang defense journalist. Sa pagkakataong iyon, napag-usapan ang Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ay sabay-sabay na isinusulong ang pakikipagtulungan sa Pilipinas sa AG-24, nuclear power plants, smart cities, at defense cooperation. Noong una, dahil sa laki ng saklaw, inakala kong ito ay isang pagmamalabis. Ngunit ang parehong impormasyon ay paulit-ulit na lumalabas sa media ng Pilipinas at maraming source ang tumuturo sa iisang direksyon. Ang dahilan kung bakit pinipili ng Saudi Arabia ang Pilipinas ay hindi naiiba sa UAE. Tinitingnan nila ang tiwala higit sa presyo,
o mga kondisyon sa technology transfer. Isang bansang tumutupad sa napagkasunduang delivery date, nagpapakita ng napatunayang performance sa tunay na labanan at nananatili sa tabi mo kahit sa oras ng krisis iyan ang inaasahan ng Saudi Arabia at UAE mula sa Pilipinas. Ang defense journalist ay tahimik na nagpatuloy. Para sa Saudi Arabia at UAE, mas mahalaga ang tiwala kaysa sa pera at ang tiwalang iyon ay hindi nabubuo sa isang gabi. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong may bumigat sa aking kalooban. Ang mga pinakamayamang bansa sa mundo ay pinipili ang Pilipinas at ang batayan ng kanilang pagpili ay hindi presyo o kondisyon kundi tiwala. Kung gayon, paano kaya nakikita ng Pilipinas ang Indonesia ngayon? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Pagbalik ko sa hotel, binuksan ko ang TV. Ang balita sa Pilipinas ay nag-uulat tungkol sa interes ng UAE at Saudi Arabia sa AG-24. Sunod-sunod na ipinakita ang tagumpay ng mga air defense system ng Pilipinas sa gitnang silangan, ang kooperasyon sa supply ng langis, at ang talaan ng accuracy rate ng mga guided weapon ng Pilipinas. Malinaw na sinabi ng isang eksperto sa screen, ang gitnang silangan ngayon ay nagtitiwala sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang supplier, kundi isang bansang kasamang kayang harapin ang krisis. Dahan-dahan kong ibinaba ang remote control. Ang tanawin ng gabi sa Maynila ay tahimik na kumikinang sa labas ng bintana. Parehong tanawin kagabi, ngunit iba na ang bigat nito. Habang tinititigan ko ang mga ilaw, bumulong ako sa aking sarili. Inakala nating kaya nating gamitin ang Pilipinas, pero ang mga bansang iyon, matagal na pala silang nagtitiwala sa Pilipinas. Ang pagkakaiba na iyon, kung saan ito nagmula, sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, sinimulan kong seryosong pag-isipan, at ang pag-iisip na iyon ay matagal bago natapos. Sa loob ng linggong iyon na halos walang usad ang negosasyon sa Maynila, hindi ako makatulog ng maayos. Sa loob ng 30 taon kong pagiging diplomatiko, hindi naman sa wala akong naranasang bigong negosasyon. Ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong may mali sa aking pagbasa sa sitwasyon. Ang pinakagumugulo sa akin ay hindi ang resulta ng negosasyon. Ito ay ang katotohanang hindi ko pa rin lubos na nauunawaan kung bakit ganito kalaki ang ipinagbago ng Pilipinas. Noong una, simple lang ang tingin ko. Dahil maganda ang takbo ng kanilang export kamakailan, nagiging matigas lang sila pansamantala. Isang uri ng pagmamataas na dala ng tagumpay. Ngunit hindi nagtagal ang kaisipang iyon. Sa mga natitirang araw ko sa Maynila, isinantabi ko ang opisyal na negosasyon at sinimulan kong makipagkita ng hiwalay sa mga eksperto sa depensa at mga retiradong opisyal ng militar na may kaugnayan sa industriya ng depensa ng Pilipinas. Ang una kong nakausap ay isang dating teknokrata na sangkot sa Proyekto Agila mula pa noong umpisa. Tila nahulaan niya kung bakit ako naroroon at pagkaupo pa lang niya ay nagtanong na, "Alam niyo po ba kung paano ginawa ang AG-24?" Sumagot ako na alam ko ang pangkalahatang ideya, ngunit umiling siya. Hindi po ang pangkalahatang ideya ang tinatanong ko, kundi kung ano ang mga nangyari sa loob nito. Ang isang pangungusap na iyon ang naging simula ng aming usapan sa araw na iyon. Nang unang isulong ang Proyekto Agila, humiling ang Pilipinas ng technology transfer para sa mga pangunahing teknolohiya mula sa Estados Unidos. Kasama rito ang 4 na pangunahing teknolohiya para sa isang fighter jet, kabilang na ang AESA radar. Noong una, bukas ang Amerika sa posibilidad ng kooperasyon, ngunit sa huling yugto, tinanggihan nila ito. At nangyari ito nang biglaan habang malayo na ang nararating ng proyekto. Mahinahon niyang ipinaliwanag kung anong epekto ang idinulot ng pagtangging iyon sa loob ng Pilipinas. Ang proyekto ay halos mapunta sa bingit ng paghinto at lumakas ang boses sa loob ng Pilipinas na nagsasabing hindi ito magagawa, mas mabuting sumuko na. Bumili na lang tayo ng fighter jet mula sa Amerika. Maging ang mga dayuhang media ay kinutya ang Pilipinas. Lumabas ang mga artikulong nagsasabing imposibleng makagawa ng fighter jet ang Pilipinas, siguradong mabibigo ito. Habang naririnig ko ang kwentong iyon, sa unang pagkakataon ay nagulat ako. Hanggang ngayon, tinitingnan ko ang AG-24 ng Pilipinas bilang isang malakas na armas na gawa ng isang malakas na bansa. Ngunit ang simula pala nito ay isang kwento ng isang bansang walang tigil na minamaliit, tinatanggihan at pinagdududahan. May pamilyar na pakiramdam.
Ang Indonesia rin ay nasa ganoong posisyon sa loob ng maraming dekada. Ngunit ang ikinaiba ng Pilipinas sa amin ay ang sumunod na nangyari. Hindi sumuko ang Pilipinas. Matapos tanggihan ng Amerika, pinili ng Pilipinas ang sariling pag-unlad. Sa isang banda, ito ay isang mas mapangahas na pagpili. Wala silang pangunahing teknolohiya, sapat na karanasan at walang anumang garantiya ng tagumpay. Ngunit pinili pa rin nila ang landas na iyon. Ang sumunod kong nakausap ay isang dating inhinyero na direktang kasama sa proseso ng pag-unlad. Hawak niya ang kanyang tasa ng kape gamit ang dalawang kamay at dahan-dahang nagsalita. Para sa amin, kapag nabigo kami, katapusan na, kaya kailangan naming magtagumpay. Sa dalawang maikling pangungusap na iyon, nakapaloob ang lahat ng hindi ko naunawaan hanggang ngayon. Hindi mabilang na gabi silang nag-overtime. Hindi sila tumigil kahit sunod-sunod ang pagkabigo sa mga pagsubok at hindi nila iniwan ang kanilang trabaho kahit bumuhos ang batikos mula sa media at politika. Ang AG-24 ay hindi isang simpleng armas. Ito ay isang proyektong kailangang patunayan ng bansang Pilipinas sa mundo na kaya rin namin. Ang mga inhinyero ang bumuhat sa bigat na iyon. Naging interesado ako sa sitwasyon ng ibang mga bansa. Ang Pilipinas lang ba ang nahirapan ng ganito? Kamusta ang ibang bansa? Mahinahon niyang ipinagpatuloy ang paliwanag. Ang Japan ay sumubok na bumuo ng isang 6th generation fighter jet, ngunit palaging naaantala ang kanilang schedule. Ang Europa naman ay nayayanig dahil sa malaking budget at komplikadong interes ng iba't ibang bansa. Sa gitna nito, ang pinili ng Pilipinas ay hindi isang magarbo at engrandeng layunin. Ito ay isang makatotohanan at maisasakatuparang estratehiya na magsimula sa 4.5th generation at unti-unting umakyat patungo sa 5th at 6th generation. Hindi nila sinubukang gumawa ng perpektong bagay mula sa simula. Pinili muna nila ang landas na tiyak na magtatagumpay. Ang resulta nito ay ang paglabas ng unang production unit, ilang taon lamang matapos ipakilala ang prototype. Sa parehong panahon na ang ibang mga bansa ay nag-aayos pa rin ng kanilang mga schedule, ang Pilipinas ay nakatingin na sa susunod na yugto. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, sa unang pagkakataon ay nagsimula kong maunawaan ang lakas ng pamamaraan ng Pilipinas. Ang piliin muna ang tagumpay kaysa sa perpeksyon ito ay tila simple, ngunit hindi maraming bansa ang talagang nagsasagawa nito. Nang matapos na ang aming pag-uusap, ipinakita sa akin ng dating inhinyero ang isang video sa kanyang smartphone. Ito ay isang video ng rollout ceremony ng AG-24. Ang sandaling unang lumabas ang puting sasakyang panghimpapawid mula sa hangar at ang mga eksena kung saan pinupunasan ng mga technician na may kulubot na mukha ang kanilang mga luha. Isang inhinyero ang nagsabi sa isang panayam, "Napakadalas naming narinig ang salitang hindi nyo kaya lalo kaming hindi sumuko." Habang pinapanood ko ang video, hindi ako makapagsalita. Naramdaman kong ang mga luhang iyon ay hindi simpleng luha ng kagalakan. Ito ay mga luha ng mga taong tiniis, ang hindi mabilang na pagtanggi, pangungutya at pagkabigo upang sa wakas ay makatayo sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nagsimula kong tingnan ang Pilipinas hindi bilang isang simpleng katunggali sa negosasyon, kundi sa ibang pananaw. Isang bansang tiniis ang mga dekada ng kahihiyan at pagkabigo upang sa wakas ay marating ang puntong ito. At naisip ko sa aking sarili, inakala nating madali silang bibigay sa ating mga kondisyon, ngunit sila pala ay mga taong hindi basta-basta sumusuko. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong nakakatakot ang determinasyon ng Pilipinas. Kinabukasan pagkatapos kong bumalik sa Jakarta, dumalo ako sa isang closed-door strategy meeting kasama ang mga opisyal mula sa Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense at ang Defense Cooperation Agency. Ang mga mukha sa meeting room ay seryoso at mabigat. Ang kapaligiran ay puno ng kabiguan dahil hindi nakuha ang inaasahang resulta mula sa Pilipinas. Ngunit mas mabigat pa rito ang katotohanang may isang mahalagang issue na hindi binabanggit sa silid na iyon. Pagkasimula pa lang ng pulong, isang ehekutibo mula sa Defense Cooperation Agency ang nagtaas ng boses. "Napakayabang ng Pilipinas. Tayo ang co-development partner. Bakit kailangan nating maranasan ang ganitong trato?" Nagkagulo ang silid. Sumang-ayon ang marami. Pinuna ng opisyal mula sa Ministry of Foreign Affairs ang matigas na paninindigan ng panig ng Pilipinas at sinabi ng kinatawan mula sa Ministry of Defense na may problema sa mismong paraan ng pagsasagawa ng negosasyon.
Ang lahat ng sisi ay nakaturo sa Pilipinas. Tahimik kong pinanood ang eksena. Isang staff member ang maingat na nagsalita. Pero totoo po na tayo ang unang hindi tumupad sa usapan. Sandaling tumahimik ang meeting room. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikang iyon. May isang nagbago ng paksa at ang usapan ay bumalik sa pagpuna sa Pilipinas. Walang sino man ang direktang tumalakay sa isyu ng hindi nabayarang kontribusyon. Walang sino man ang lumingon upang suriin kung gaano karaming kondisyon ang ating hiningi. Sa sandaling iyon, naramdaman kong umabot na sa aking lalamunan ang isang inis na matagal ko nang hindi naramdaman. Habang nagpapatuloy ang pulong, isa-isang inilatag ang mga kondisyon na hihilingin ng aming panig sa susunod na negosasyon. Pagpapalawak ng lokal na produksyon, pagpapalawak ng saklaw ng technology transfer, pagtatayo ng isang MRO center, suportang pinansyal na may pangmatagalang mababang interes ang listahan ay mas humaba pa kaysa dati. Habang tinitingnan ko ang listahang iyon, tahimik akong nagkalkula. Binawasan na ng Pilipinas ang aming kontribusyon at pumayag na sa ilang technology transfer. Ngunit ginagawa namin itong panimulang punto para humingi pa ng mas marami. Para bang kapag umatras sila ng isang hakbang, humihingi kami ng 2 pang hakbang. Sa sandaling iyon, naalala ko ang narinig ko sa Maynila ang kwento kung paano humingi ng teknolohiya ang Pilipinas sa Amerika at tinanggihan. Ang pagkadismaya at sama ng loob na naramdaman ng Pilipinas noon at ngayon, eksaktong parehong paraan ang ginagawa namin sa kanila. Gusto namin ng teknolohiya pero ayaw naming managot. Ipinagpapaliban namin ang aming mga pangako habang umaasa ng pinakamagandang trato. Nang maisip ko iyon, nanlamig ang isang bahagi ng aking dibdib. Nagpatuloy ang pulong hanggang hapon. Matapos ang isang round ng talakayan, isang mataas na opisyal ang nagsalita ng may kumpiyansa. Saan pa maibebenta ng Pilipinas ang AG-24 kung wala tayo? Sa huli, kakailanganin din nila tayo. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan. Dahan-dahan akong tumayo at nagsalita. Nariyan ang Malaysia, nariyan din ang UAE at ang Saudi Arabia. Kahit wala tayo, may mga bansang nakapila para sa Pilipinas ngayon. Nanigas ang ekspresyon ng mataas na opisyal. Ngunit malamig kong ipinagpatuloy. Ang problema ay hindi ang Pilipinas. Ang problema ay tayo. Nagkakamali pa rin tayong isipin na ang Pilipinas ngayon ay ang Pilipinas pa rin ng 10 taon na ang nakalipas. Isang katahimikan ang bumalot sa meeting room. May umubo at may nagbaba ng tingin sa mesa. Walang sumuporta sa akin at walang direktang tumutol. Ang katahimikang iyon ang pinakatapat na sagot. Natapos ang pulong ng walang konklusyon, walang konkretong kasunduan, walang malinaw na direksyon. Isa-isang umalis ang mga tao at ang naiwan sa meeting room ay ang mahabang listahan ng mga kahilingan at isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo ng gusali at tinanaw ang lungsod ng Jakarta. Ang walang tigil na daloy ng mga sasakyan, ang siksikang mga gusali, ang sikat ng araw lahat ay tulad ng dati. Ngunit sa loob ko, may isang bagay na tuluyang nagbago. Biglang tumunog ang telepono ng aking aide. Ramdam ang kaba sa kanyang boses. May balita po na nagsimula na ang usapan sa pagitan ng UAE at Pilipinas para sa co-development ng AG-24 Block 3. Nagpakita na rin daw ng interes ang Saudi Arabia. Mukhang seryoso na ang Pilipinas na iwanan ng Indonesia. Hindi ako nakapagsalita sandali. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, muli kong tiningnan ang labas ng bintana. Dahan-dahang nagiging malinaw ang lahat. Inakala naming uhaw ang Pilipinas sa isang kontrata, kaya naniwala kaming kung ipipilit namin ang aming mga kondisyon, sa huli ay tatanggapin din nila ito. Ngunit ibang landas ang tinatahak ng Pilipinas. Habang kami ay naglalatag ng aming mga negotiation card, ang Pilipinas ay naghahanap na ng susunod na partner. Dahan-dahan akong bumulong sa sarili. Ang nawawala sa atin ay hindi isang simpleng kontrata. Baka ang nawawala sa atin ay ang mismong kinabukasan na maaari sana nating tahakin kasama ang Pilipinas. Nang gabing iyon, wala akong tinawagan. Mag-isa akong umupo sa bintana ng aking opisina at matagal na inalala ang rollout ceremony na napanood ko sa Maynila. Ang mga mukha ng mga inhinyerong iyon na nagpupunas ng luha. At ang kanilang mga salita. Dahil madalas naming marinig na hindi namin kaya, lalo kaming hindi sumuko. Ikinumpara ko ang mga salitang iyon sa mga salitang narinig ko sa aming meeting room ngayon. Ang distansya sa pagitan ng dalawang bansa na pagtanto ko ay mas malayo pala kaysa sa aking inaakala. Pagkatapos kong bumalik mula sa Jakarta,
hindi ko maalis sa isip ang mga alaala mula sa Maynila. Ang mga salita ng mga kinatawan ng industriya ng depensa ng Pilipinas na nakausap ko sa labas ng meeting room, ang titig ng dating inhinyero at ang mga mukha ng mga technician na nagpupunas ng luha sa video ng rollout ceremony, paulit-ulit itong bumabalik sa aking isipan. Tuwing gabi pagkatapos ng trabaho, sinimulan kong magbasa ng mga materyales tungkol sa industriya ng depensa ng Pilipinas. Noong una, sinabi ko sa aking sarili na ito ay para lamang sa pagsasaliksik upang makabuo ng bagong diskarte sa negosasyon. Ngunit habang patuloy akong nagbabasa, alam kong hindi iyon ang totoo. Nagsisimula na akong maging interesado sa Pilipinas, hindi bilang isang katunggali sa negosasyon, kundi kung paano sila nakarating sa kinalalagyan nila ngayon. Habang sinisiyasat ko ang mga datos, ang unang napansin ko ay ang track record ng Pilipinas sa export sa larangan ng depensa. May isang kakaibang bagay. Hindi kailanman ipinangalandakan ng Pilipinas na kami ang pinakamagaling sa tuwing pumipirma sila ng kontrata. Sa halip, tinupad nila ang delivery date, ipinakita ang ipinangakong performance at kapag may problema, sila mismo ang pumupunta sa lugar. Ganoon din ang nangyari nang mag-supply sila ng air defense system sa UAE. Nang humingi ng karagdagang suporta ang UAE sa oras ng krisis, hindi nag-atubili ang Pilipinas na magpadala agad ng mga missile at baterya. Mas nauna ang pangangailangan sa lugar kaysa sa mga kalkulasyong diplomatiko. Naalala ng UAE ang tugon na iyon at ginantihan ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng prioridad sa supply ng langis. Habang nauulit ang prosesong iyon, may nabuong mas matibay pa kaysa sa kontrata sa pagitan ng dalawang bansa. Ganoon din sa kanilang mga proyekto sa infrastruktura. Tinapos ng Pilipinas ang konstruksyon sa loob ng napagkasunduang schedule. Pareho rin ang pattern sa suportang logistikal. Nagtayo ng tiwala ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapakita muna ng mga resulta sa halip na mga magagarbong salita. Habang kinukumpirma ko ang katotohanan iyon, naisip ko, kapag naipon ang maliliit na pangako, darating ang panahon na ang mismong bansa ay magiging simbolo na ng tiwala. At narating na ng Pilipinas ang puntong iyon. Ilang araw ang lumipas, isang ulat ang dumating. Ang Malaysia ay nagpapakita ng matinding interes sa AG. 2 beses kong binasa ang ulat. Gumagamit na ang Malaysia ng FA-50 light attack aircraft na gawa sa Pilipinas. Isang bansang may karanasan na sa paggamit nito sa tunay na labanan. Ang salitang ginagamit ng mga opisyal ng militar ng Malaysia para ilarawan ang Pilipinas ay simple. Isang bansang tumutupad sa usapan. Iyon lang. Ngunit ang maikling pagsusuring iyon ay nagsasabi ng lahat. Habang ibinababa ko ang ulat, hinarap ko ang isang hindi komportabling katotohanan. Ang Indonesia ay isang co-development partner. Mula sa simula, kasama kami sa pagbuo ng proyektong ito. Ngunit ang bansang nakakuha ng tiwala ng Pilipinas ay hindi kami, kundi ang Malaysia na walang anumang ugnayan sa simula. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kailangan naming baguhin ang isang bagay bago mahuli ang lahat. Sa panahong iyon, muli akong nakipag-ugnayan ng di formal sa isang opisyal ng industriya ng depensa ng Pilipinas na nakilala ko sa Maynila. Hindi ko inaasahan, siya ang unang tumawag. Nagkaroon kami ng maikling video call. At sa halip na pag-usapan ang negosasyon, nagtanong ako ng tapat, bakit napakahalaga ng tiwala para sa Pilipinas? Ngumiti siya sandali at mahinahong sumagot. Masyado kaming matagal na namuhay na naririnig ang mga salitang isang bansang hindi mapagkakatiwalaan. Kaya kapag nangako kami, ginagawa namin ang lahat para tuparin ito. Iyon ang paraan namin para mabuhay. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi ako nakapagsalita. Isang simpleng paliwanag, ngunit naglalaman ito ng isang mahabang kasaysayan na hindi ko naisip. Ang paraan na pinili ng isang maliit na bansa para mabuhay sa isang malaking mundo ay ang pagtupad sa pangako. Matagal na nanatili sa aking isipan ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng tawag, muli kong sinuri ang bilis ng pag-unlad ng AG na bintay mo. Ang F ng bintayma ng Amerika ay inabot ng mahigit 10 taon mula sa pag-unlad hanggang sa mass production. Ang Su-57 ng Russia ay dumaan din sa parehong haba ng panahon. Ngunit ang Pilipinas, ilang taon lamang matapos unang ipakilala ang prototype, ay nakapaglabas na ng unang production unit. Binuo nila ang malaking bahagi nito gamit ang sariling teknolohiya mula sa AESA radar, infrared search and track system, hanggang sa electronic warfare suite.
Nang tanggihan ng Amerika ang technology transfer, sila mismo ang pumuno sa mga pagkukulang. Ang mas nakakagulat ay hindi sinubukan ng Pilipinas na ilagay ang lahat mula sa simula. Pinili nila ang isang makatotohanang roadmap na magsisimula sa 4.5th generation at unti-unting aakyat. Pinili muna nila ang landas na tiyak na magtatagumpay kaysa sa paggawa ng isang perpektong bagay mula sa simula. Ang estratehiyang iyon ang nagbigay ng malaking tiwala sa UAE at Saudi Arabia dahil hindi ito mga engranding pangako, kundi mga totoong resulta na ipinakita nila sa kanilang harapan. Pinagdugtong ko ang buong daloy ng mga pangyayari. Tinanggihan ng Amerika, kinutya ng mundo, at kahit sa loob ng bansa ay may mga sumusuko na, ngunit nagpatuloy sila. Sa hindi magarbong paraan, isa-isa nilang tinupad ang mga pangako hanggang sa marating nila ang puntong ito. At ngayon, ang mundo na ang kumakatok sa kanilang pinto. Nang gabing iyon, mag-isa akong umupo sa isang lugar kung saan tanaw ang daungan ng Jakarta. Hindi mabilang na mga container at barko. Ang mga ilaw na pumupuno sa daungan ay sumasayaw sa ibabaw ng dagat. Ang mga ilaw na nasasalamin sa tubig ay patuloy na nagbabago ng anyo. Habang pinagmamasdan ko ang tanawin, naisip ko, hindi lumakas ang Pilipinas sa isang gabi. Ang maliliit na pangako na minamaliit namin ang unti-unting nag-angat sa bansang iyon sa kinalalagyan nito ngayon. Sa gitna ng mga kumikinang na ilaw, sa unang pagkakataon, naisip ko na ang Pilipinas ay isang bansang dapat naming matutunan. Hindi bilang isang katunggali sa negosasyon, kundi bilang isang bansang dapat tularan. Nang maisip ko iyon, nakaramdam ako ng kakaibang hiya. Ang mga bagay na minamaliit namin ay ang mga bagay pala na wala sa amin. Muling nagkaroon ng strategy meeting sa Jakarta. Sa pagkakataong ito, iba na ang kapaligiran. Sa gitna ng pagtitipon ng mga kinatawan mula sa Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense at Defense Cooperation Agency, muling nabuhay ang boses sa loob na hindi pa huli ang lahat. Kahit nahayagan akong tumutol sa nakaraang pulong, hindi madaling nagbago ang isip ng mga hardliner. Iginiit nilang kailangan nating muling subukang yanigin ang Pilipinas para makakuha ng mas marami. Pagpapalawak ng lokal na produksyon, muling negosasyon sa saklaw ng technology transfer, paghingi ng pagtatayo ng MRO Center, pagpapagaan ng mga kondisyon sa suportang pinansyal, ang listahan ng mga kahilingan ay hindi nabawasan, bagkus ay naging mas detalyado pa. May mga hardliner na naglabas ng bagong baraha, ang Kaan fighter jet ng Turkey at ang Rafale ng France. Kung hindi tatanggapin ng Pilipinas ang ating mga kondisyon, maaari tayong lumipat sa mga ito. May mga opisyal sa silid na tumango sa sinabing iyon. Habang pinagmamasdan ko ang eksenang iyon, tahimik kong inilatag ang aking mga datos. Ang Kaan fighter jet ng Turkey ay may hindi pa nare-resolbang problema sa makina na galing sa Amerika. Kung hindi papayagan ng Amerika ang pag-export ng makina, magiging imposible ang pag-export ng jet at ang kawalan ng katiyakan na ito ay hindi inaasahang malulutas sa lalong madaling panahon. Ang Rafale ng France, bagamat subok na, ay nagpapakita ng mga bagong kahinaan sa harap ng nagbabagong larangan ng digmaan. Sa mga kamakailang digmaan, kung saan naging pangunahing puwersa ang mga drone, naging isang praktikal na problema ang gastos sa pagpapabagsak ng murang drone gamit ang milyon-milyong dolyar na missile. Hindi pa rin malinaw kung may komprehensibong solusyon ang Rafale sa problemang ito. Sa kabilang banda, hindi lamang AG-24 ang inaalok ng Pilipinas. Ipinipresenta rin nila ang isang sistema ng unmanned aerial vehicles na kasamang gagamitin sa AG-24 at isang pangmatagalang roadmap patungo sa 5th at 6th generation. Hindi lamang sila nagbebenta ng isang fighter jet para sa kasalukuyan, kundi nag-aalok ng isang buong blueprint para sa hinaharap na larangan ng digmaan. Alam kong hindi maliit ang pagkakaibang iyon. Hindi ito issue ng paghahambing ng isang produkto. Ito ay issue kung sino ang pipiliin mong kasama sa pagdidisenyo ng hinaharap. Nang bumalik ang usapan sa diskarte sa negosasyon, tahimik akong humihimga ng pagkakataong magsalita. Kung hindi malulutas ang problema sa makina ng Turkey, hindi praktikal ang pagbili ng Kaan. Totoong subok na ang Rafale, ngunit kailangan nating muling kalkulahin ang operational cost nito sa isang larangan ng digmaan na pinangungunahan ng mga drone. Kung may ibang bansang makapag-aalok ng mas magandang alternatibo kaysa sa Pilipinas, doon tayo dapat pumunta. Ngunit wala pa akong nakikitang ganoong bansa. Isang maikling katahimikan ang bumalot sa silid.
Isang hardliner ang nanigas ang mukha at nagsabi, "Kung gayon, sinasabi mo bang tanggapin na lang natin ang mga kondisyon ng Pilipinas?" Umiling ako. Hindi po pagtanggap sa kondisyon ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko ay kailangan nating baguhin ang mismong paraan ng ating pakikipagnegosasyon. Natapos ang pulong ng walang konklusyon, ngunit iba na ang kapaligiran kumpara sa dati. Ilang linggo ang lumipas, muling umupo ang aming delegasyon sa negotiation table sa Maynila. Sinubukan ng panig ng Indonesia ang huling panggigipit. Pagpapalawak ng technology transfer, muling pagsasaayos ng porsyento ng lokal na produksyon, pagpapalaki ng suportang pinansyal mahaba pa rin ang listahan, ang panig ng Pilipinas, hindi tulad ng dati, ay naglabas ng mas matitinding kondisyon, paunang pagbabayad ng down payment, paglutas sa isyu ng kontribusyon bago palawakin ang saklaw ng technology transfer. Ang pagbuo ng mga pangunahing bahagi ay mananatiling nakasentro sa Pilipinas. Dagdag pa rito, humingi sila ng mga karagdagang safety clause at mandatory guarantees sa kontrata. Hindi na itago ng ilang miyembro ng delegasyon ng Indonesia ang kanilang pagkabigla. Ngunit sa panig ng Pilipinas, walang makikitang bakas ng pagmamadali. Sa buong panahon, sila ay kalmado. Tila ba walang malaking pagkakaiba kung matuloy man o hindi ang kontratang ito. Ang kumpiyansang iyon ang naghari sa buong negotiation hall. Habang paulit-ulit na nauuwi sa pagkapatas ang pulong sa hapon, isang mataas na opisyal mula sa aming panig ang nagtaas ng boses. Kung aalis kami sa negosasyong ito, malaki rin ang magiging epekto sa Pilipinas. Tahimik na nakinig ang isang kinatawan ng Pilipinas bago dahan-dahang nagsalita. Gusto naming makasama ang Indonesia, ngunit hindi kami maaaring makasama ng walang anumang kondisyon. Isang sandaling katahimikan ang lumipas at idinagdag ng kinatawan ang huling pangungusap. Ang tiwala ay nauuna kaysa sa kontrata. Nanigas ang buong silid. Ang mga salitang iyon ay hindi pananakot o emosyonal na pahayag. Sa katunayan, dahil sa sobrang tahimik at kalmado nito, mas tumagos ito ng malalim. Sa sandaling marinig ko ang pangungusap na iyon, naramdaman kong may isang bagay na tuluyang naging malinaw. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang nayayanig ng isang kontrata. Inuna nila ang tiwala kaysa sa pera at pinaninindigan nila hanggang sa huli ang prinsipyong kung walang tiwala, walang kontrata. Na hindi namin kayang baguhin ang prinsipyong iyon, sa sandaling iyon, lubos ko nang tinanggap. Pagkatapos ng pulong, sumakay ako sa sasakyan patungong airport. Mabilis na dumaan sa bintana ang mga kalsada at gusali ng Maynila. Ang usok mula sa mga tsimeneya ng pabrika, ang mga ilaw sa hangar sa kabila ng runway, ang mga bintana ng opisina na hindi pa namamatay ang ilaw kahit gabi na. Ilang dekada lamang ang nakalipas, ang bansang ito ay puno ng mga sugat ng digmaan. Mula sa pagbangon sa mga guho hanggang sa pag-aalok ng mga fighter jets sa pandaigdigang merkado, kung gaano karaming gabi ang kanilang tiniis, ngayon ko lang unti-unting nauunawaan. Pumasok ang sasakyan sa expressway. Nagsimulang lumayo ang tanawin ng gabi sa Maynila. Ipinikit ko ang aking mga mata at dahan-dahang nag-isip. Tinitingnan pa rin natin ang Pilipinas bilang isang bansa ng nakaraan, ngunit ang Pilipinas ay nakarating na sa hinaharap. Ang distansyang iyon, baka masyado nating matagal na binaliwala. Isang pinaghalong takot at paghanga ang sabay na dumaloy sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang paghahalo ng dalawang emosyong iyon. Ang negosasyon sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas ay unti-unting nauwi sa posibilidad na huminto na lamang sa antas ng isang Memorandum of Understanding, MOU, sa halip na isang kontrata. Pagkatapos kong bumalik sa Jakarta, hindi bumuti ang sitwasyon. Opisyal na sinasabing nagpapatuloy ang negosasyon, ngunit walang tunay na pag-usad. Sa media ng Indonesia, noong una ay may mga artikulong umaasa sa malapit ng anunsyo ng kontrata, ngunit habang lumilipas ang panahon, nagbago ang tono patungo sa tanong na, bakit nag-aatubili ang Pilipinas? Ngunit bilang taong pinakamalapit na sumusubaybay sa sitwasyong ito, alam kong mali ang direksyon ng tanong na iyon. Hindi ang Pilipinas ang nag-aatubili. Sa katunayan, ang Pilipinas ay nagbubukas na ng ibang pinto. Naging malinaw ang katotohanan iyon nang dumating ang balita mula sa UAE. Isang ulat na nagsasabing opisyal nang sinimulan ng UAE at Pilipinas ang mga talakayan para sa co-development ng AG-24 Block 3 at karagdagang kooperasyon sa depensa. Hindi ito simpleng intensyon na bumili. Ito ay isang talakayan na sumasaklaw sa pamumuhunan,
partisipasyon sa co-development, integrated operation ng unmanned aerial systems, at maging ang konsepto ng operasyon para sa susunod na henerasyong fighter jet. Natulala ako sandali habang binabasa ang ulat. Ayon sa batas, ang Indonesia ang co-development partner. Ngunit ngayon, ang bansang tinatrato ng Pilipinas bilang tunay na partner ay ang UAE. Ang damdamin ng UAE para sa Pilipinas ay higit pa sa isang simpleng relasyon sa negosyo. Isang bansang unang nag-abot ng kamay sa oras ng krisis. Isang bansang dumating bago pa man hingin ang kasaysayan ng tiwalang iyon na nagsimula sa agarang suporta para sa kanilang air defense at prioridad na supply ng langis ay lumalawak na ngayon sa co-development ng susunod na henerasyong fighter jet. Tinitingnan ng UAE ang Pilipinas hindi bilang isang simpleng supplier ng armas, kundi bilang isang bansang kasama nilang maaaring magdisenyo ng seguridad ng kanilang hinaharap. Sa katunayan, sa pakikipagtulungan sa industriya ng depensa ng Pilipinas, ang UAE ay hindi lamang nagbibigay ng pondo, kundi isinasama rin ang kanilang sariling mga tauhan, teknolohiya at infrastruktura. Ito ay hindi simpleng pagbili, kundi isang tunay na istruktura ng mutual growth. Habang tinitingnan ko ang istrukturang iyon, naisip ko na ito mismo ang gusto ng Indonesia. Ngunit kahit na may pagkakataon kaming makuha ito, kami mismo ang nagsara ng pinto dahil sa walang katapusang mga kahilingan at mga ipinagpalibang pangako. Ang Pilipinas din ay tinatrato ang UAE hindi bilang isang customer, kundi bilang isang partner na may parehong direksyon. Habang tinitingnan ko ang lalim ng relasyong iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong may isang bagay kaming nawala. Ang nawala sa Indonesia ay hindi lamang isang kontrata para sa AG-20. Kami mismo ang sumira sa lalim ng relasyon na maaari sana naming makuha. Kasunod ng balita mula sa UAE, ilang araw ang lumipas, dumating naman ang kwento tungkol sa Saudi Arabia. Isang ulat na nagsasabing ang Saudi Arabia ay sabay-sabay na isinusulong ang pakikipagtulungan sa Pilipinas hindi lamang sa AG-24, kundi pati na rin sa nuclear power, smart city construction at pangkalahatang kooperasyon sa depensa. Habang binabasa ko ang isang pagsusuri kung bakit pinipili ng Saudi Arabia ang Pilipinas, napansin ko ang isang paulit-ulit na parirala, isang bansang tumutupad sa pangako at hindi tumatakas sa oras ng krisis. Parehong ang UAE at Saudi Arabia ay lumalapit sa Pilipinas sa parehong dahilan. Partikular na tinitingnan ng Saudi Arabia ang combat-proven status bilang pinakamahalagang pamantayan at ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa na napatunayan na ang performance ng kanilang mga armas sa iba't ibang larangan ng digmaan. Idagdag pa rito ang mabilis na kakayahan sa suportang logistikal, pagtupad sa napagkasunduang delivery date at agarang pagtugon sa mga problema. Dahil dito, mabilis na pumanig ang pananaw ng Saudi Arabia. Habang binabasa ko ang mga datos na iyon, muli kong nakumpirma na ang itinayo ng Pilipinas sa gitnang silangan ay hindi simpleng mga benta. Ito ay isang akumulasyon ng tiwala. Muling umalingaw-ngaw sa aking tainga ang sinabi ng kinatawan ng industriya ng depensa ng Pilipinas noon. Ang Saudi Arabia at UAE, ang mga pinakamayamang bansa sa mundo. Hindi sila mga bansang kapos sa pagpipilian dahil sa kakulangan ng pera. Ngunit ang dahilan kung bakit pinipili ng mga bansang iyon ang Pilipinas ay tiwala. Ang katotohanan iyon ang lalong nagpabigat sa aking dibdib. Na ang Pilipinas ay hindi na lamang isang nag-export ng armas, kundi isang bansang kasamang nagdidisenyo ng hinaharap sa pagkakataong iyon. Sa unang pagkakataon, lubos ko itong naramdaman. Naalala ko ang nakaraan ng Pilipinas. Isang bansang tinanggihan ng teknolohiya ng Amerika, pinagtawanan ng mundo, at kahit sa loob ay may mga sumusuko na. Ngunit ngayon, baligtad na ang sitwasyon. Ang mundo ang naghihintay sa desisyon ng Pilipinas, at ang Pilipinas ay nasa posisyon na namimili kung sino ang kanilang uunahin. Tahimik akong bumulong sa aking sarili, inakala nating kailangan tayo ng Pilipinas, ngunit ngayon tayo na ang kailangang mapili ng Pilipinas. Ang nabaligtad na katotohanan iyon, sa buong kwentong ito, ang pinakayumanig sa akin. Nang gabing iyon sa aking silid sa hotel, binuksan ko ang TV. Ipinapalabas sa balita sa Pilipinas ang rollout ceremony ng AG-24 at ang interes ng UAE at Saudi Arabia. Malinaw na sinabi ng isang eksperto sa screen, ang Pilipinas ay hindi na isang bansang nagbebenta ng armas, kundi isang bansang kasamang nagdidisenyo ng hinaharap. Matapos marinig iyon, dahan-dahan kong kinuha ang remote control, pinatay ko ang TV.
Sa madilim na screen, malabo kong nakita ang aking refleksyon. Tinitigan ko ang mukhang iyon sandali at tahimik na bumulong. Huli na nang makilala natin ang Pilipinas, at ang kabayaran nito ay maaaring mas malaki pa kaysa sa ating inaakala. Ang tanawin ng gabi sa Maynila ay patuloy pa ring kumikinang sa labas ng bintana. Walang imik, na para bang walang nagbago. Tahimik na pinupuno ng liwanag ang lungsod. Ngunit alam ko, sa loob ko, marami nang nagbago. Pagkatapos kong bumalik sa Jakarta, ilang araw akong hindi nakipagkita sa kahit sino. Hindi ko rin sinasagot ang mga tawag. Mag-isa kong binasa muli ang mga datos, inayos ang aking mga tala at sinuri ang buong pangyayari mula sa simula. Sa loob ng 30 taon kong pagiging diplomatiko, palagi kong kinakalkula kung ano ang makukuha at ibibigay sa isang negosasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katotohanang mali ang kalkulasyon mula pa sa simula ang paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Huli ko nang naunawaan kung bakit lumakas ang Pilipinas. Hindi ito dahil lang sa magaling silang gumawa ng fighter jet. Tinupad ng Pilipinas ang kanilang mga pangako. Mula sa isang maliit na kontrata hanggang sa isang agarang hiling, tinapos nila ang kanilang responsibilidad. Kahit na tinanggihan sila ng teknolohiya ng Amerika, kahit na pinagtawanan sila ng mundo, kahit na may mga sumusuko na sa loob ng bansa, nanatili sila. Ang resulta, ang UAE ang unang nagpadala ng langis, ang Saudi Arabia ang humiling ng kooperasyon, at ang Malaysia ang gustong maunang pumirma ng kontrata. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang nakikiusap na bilhin ang kanilang produkto. Sila na ang bansang namimili kung sino ang kanilang makakasama. Umupo ako sa aking mesa at nagsimulang magsulat ng isang ulat. Isang classified report para sa gobyerno ng Indonesia. Hindi ako nahirapang mag-isip ng pamagat. Ang Pilipinas ay hindi na ang dating Pilipinas. 3 bagay ang aking idiniin. Una, ang Pilipinas ay isang bansang kumikilos batay sa tiwala. Ang tiwalang natatanggap ng Pilipinas mula sa UAE at Saudi Arabia ay hindi nabuo sa isang gabi, kundi resulta ng mga dekada ng pagtupad sa maliliit na pangako. Sa bawat kontrata, sinikap nilang hindi maantala ang delivery. Kapag may problema, hindi nila ito itinago at sila ang unang nagpapaalam. At sa oras ng krisis, sila ang unang dumating. Ang paulit-ulit na paggawa nito ang nagbunga ng tiwala ngayon. Pangalawa, ang paraan ng hindi pagtupad sa kontribusyon habang humihingi ng espesyal na trato ay hindi na magdudulot ng tunay na kooperasyon sa Pilipinas. Alam na ng Pilipinas ang ating ugali at naaayon dito ang kanilang pagtugon. Kung gaano karami ang ating hiningi at kung gaano kaunti ang ating tinupad, isa-isa itong naaalala ng Pilipinas. Pangatlo, kung nais ng Indonesia ang AG-24 at ang hinaharap na kooperasyon sa depensa, kailangan nating baguhin mula sa ugat ang ating pananaw sa Pilipinas mula sa isang kalaban na kailangang gipitin patungo sa isang partner na kailangang igalang. Bago pa man ang mga taktika sa negotiation table, kailangan muna nating suriin kung paano natin tinitingnan ang bansang Pilipinas. Habang isinusulat ko ang huling pangungusap ng ulat, sandali akong huminto. At dahan-dahan kong binuo ang pangungusap. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang magbibigay sa atin ng teknolohiya, kundi isang bansang dapat nating matutunan. Pagkatapos kong isumite ang ulat, ang reaksyon ay tulad ng inaasahan. Ilang opisyal ang nanindigan pa rin na, sa huli, kakailanganin din tayo ng Pilipinas. Ang lohika nila ay kahit gaano pa kalakas ang Pilipinas, hindi nagbabago ang katotohanang kailangan nila ng unang export success. Ngunit ang argumentong iyon ay unti-unti nang nawawalan ng bigat na ipinapahiwatig ng kapaligiran sa meeting room. Habang lumalaganap ang balita na ang UAE ay lumalabas na bilang co-development partner para sa Block 3, naging mahirap nang itanggi na ang negotiation advantage na pinaniniwalaan nating hawak ng Indonesia ay hindi pala totoo. Iba naman ang mga nakababatang opisyal at ilang tauhan sa militar. Masyado tayong maraming hiningi. Tayo ang unang hindi tumupad sa usapan. Baka hindi na tayo hintayin ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon, maingat na lumabas mula sa loob ang mga boses na nagsasabing kailangan ng baguhin ang paraan ng pakikitungo sa Pilipinas. Huli na, ngunit naramdaman kong ito ang simula ng pagbabago. Sa panahong iyon, sinimulan ko ring subaybayan ang mga susunod na hakbang ng Pilipinas. Hindi sila tumitigil pagkatapos ng AG-24. Mayroon silang development roadmap patungo sa 5th at 6th generation fighter jets, unmanned aerial systems, at maging sariling pag-unlad ng makina
nagsimulang pagtuunan ng pansin ng ilang bansa sa gitnang silangan, Timog Silangang Asya at Europa ang mga kilos ng Pilipinas. Habang nagkakaugnay-ugnay ang kanilang mga industriya sa nuclear power, semiconductors, shipbuilding, baterya at depensa, ang bansang Pilipinas mismo ay nagiging isang malaking tatak ng tiwala. Habang tinitingnan ko ang larawang iyon, una akong humanga, pagkatapos ay nainggit, at sa huli, isang malalim na pagsisisi ang bumalot sa akin. Bakit hindi natin nagawa iyon? Ang katotohanang ang wala sa atin ay hindi teknolohiya, kundi tamang pag-uugali, ay mas tumama sa akin kaysa sa anumang kabiguan sa negosasyon. Ang tunay na sandata ng Pilipinas, alam ko na ngayon. Hindi ito ang fighter jet o ang mga missile. Ito ay ang kanilang hindi pagsukong pag-uugali at ang kultura ng pagtupad sa responsibilidad hanggang sa huli. Ang dalawang ito ang tunay na lakas na nag-angat sa Pilipinas, at ang lakas na iyon ay hindi lumitaw sa isang gabi. Ito ay binuo araw-araw ng mga taong hindi tumigil kahit na sila ay minamaliit at tinatanggihan sa loob ng maraming dekada. Gabi na, mag-isa akong tumayo sa bintana ng aking opisina at tinanaw ang gabi sa Jakarta. Sa aking mesa, nakalagay ang isang brochure ng AG, 24 na dinala ko mula sa Maynila at isang makapal na tumpok ng mga ulat. Kinuha ko ang brochure at matagal na tinitigan ang larawan ng AG, 24. Ang matikas na katawan nito, ang mga pakpak na buong pagmamalaking nakalatag. Isang larawan lamang ito, ngunit ngayon, alam ko nang naglalaman ito ng mga dekada ng kabiguan, determinasyon at luha. Kung gaano karaming tao ang nagpuyat hanggang sa unang paglipad ng eroplanong ito, kung gaano karaming failure reports ang naipon, at kung gaano karaming tao ang nagsabihan sa isa't isa na huwag sumuko, tahimik akong bumulong. Gusto nating bilhin ang eroplanong iyan, pero ang dapat pala nating matutunan ay ang mga taong gumawa nito. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip ko sa huli, ang Pilipinas ay hindi na isang bansang sumusunod, ang mundo na ang nagsisimulang sumunod sa Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay matagal na umalingaw-ngaw sa aking puso. Sa inyo na nakarinig ng kwentong ito, nais kong magtanong. Ang pagiging isang bansang pinagkakatiwalaan ng mundo ay hindi dahil sa mga magagarbong salita, kundi dahil sa mga taong tinupad hanggang sa huli ang bawat maliit na pangako. Sa kwentong ito, aling eksena ang pinakatumatak sa inyo. Ang Pilipinas ay nagsimula sa abo at ginamit ang pangako bilang sandata upang maging isang bansang pinipilahan ng mundo. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, magdadala kami ng mas marami pang kawili-wiling kwento. Ito ang Special Pilipinas, naghahatid ng mga kwentong nakakaantig mula sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat.